Praise the Lord. Thank you, Sister Grace, for leading us a powerful prayer. Sa pong pinagpalang hapon sa bawat isa. Amen. Praise the Lord. Lahat po ng bless, magsabing praise the Lord. Wait, touch you naman pala, Lord. Hallelujah. So November na ho tayo, napakabilis po ng panahon. We are in our anniversary month. 71 years na ho tayo. God has been faithful. Have you ever wondered, naisip niyo ho ba, kung hindi nagpadala ang Amerika in the person of Pastor Schoberg, isang missionary, para po may tayo ang Calvary Temple ho dito, saan ho kaya tayo sa araw pong ito? Pero mabuti po ang Diyos, alam po niya ang dapat niyang gawin upang ang bawat isa po sa atin ngayon ay makakilala sa Kanya at hindi po mapahamak sa impyerno. Amen. Pwede ho ba natin palakpakan ng Panginoon doon? Amen. Hallelujah. Praise God. So nasa ho tayo, bagong series ho tayo ngayon. But before ko po na ibigay sa inyo ang first topic, nais ko pong magtanong muna, sino po dito ang nag-grow for 5 months na pinag-aaralan po natin yung believers with unfailing faith? Amen. Kapatid, kung hindi ka nag-grow, problema mo na yan. Kasi po, ang growth ay hindi po pang Sunday lang. Dapat inaalagaan mo ang spiritual life mo araw-araw. Amen. At kami po, nais lang po namin ibigay kung ano po ang mensahe ng Panginoon at ito po ay dapat nating ipamuhay pagkatapos po nating marinig ang salita ng Diyos. Now, this anniversary month, November, we're going to tackle about the blessings of God. Amen. Amen. Ganado la po rin 2 p.m. service. Talagang makatundo mo talaga yung makanining oras sakay. Anyway, sino po dito ang blessed ulit? Now, ang pinakatema po pala natin is understanding the blessings of God because marami po sa atin, ang alam po natin sa blessing ay pera. But did you know, ang pera po, ito po yung pinakamaliit na blessing na pwede po nating matanggap. And yet, marami po sa atin masyadong nagpapakapagod. Para hindi ka po makapagod po dyan, sundin mo lang yung principle po ng Panginoon about giving. Mamaya po, bibigyan po nating emphasis po yan. It is not our sin na tayo po ay ipinanganak na mahirap, but to die poor, it is already your fault. Ba't kasalanan ng pastor? Kompleto ka po, nakakatayo ka, no? Hindi ka po yung nga pong iba putol yung kamay, paa pero umaasenso. Higit sa lahat, meron kang Jesus. Amen. Kaya hindi po umaasenso ang tao kasi hindi niya sinusunod ang salita ng Diyos. Mahal lang niya ang Diyos sa bibig niya pero wala sa gawa. Amen. Tiyuna na naman yung pastora yan, nyermo na naman. Kaya tawag po ito sermon. So first topic po natin is about the blessings of God. What are the blessings of God? What are they? Ano po ang mga blessing ng Panginoon? Sabi nga, hindi po siya pera lamang. But before that, let me define first kung ano po ang blessing from the dictionary, the act or words of one that blesses. Ang blessing po hindi lang po material na bagay. Ang pagbe-bless po ay nasa bibig din po yung God bless you. Sa ating pong Panginoon, we bless the Lord. Bless the Lord, O my soul. How do we bless the Lord? We praise Him. We thank Him. No, and then sinasabi po natin yung mga attributes niya, you are holy, you are magnificent, you are wonderful. That's how we bless God. At yung katulad po ng mga inawit po natin kanina, napakabuti mo aming Panginoon. That's how we bless the Lord. No, tapat ang Diyos kailan pa man. Sino po na-bless kanina sa praise and worship? Amen. So this is, sabi nga po dyan, the act or words, of one that blesses. And then sabi po, a thing conducive to happiness or welfare. Grace said at meal, ito po yung pag-pray mo muna yung pagkain. No? Kaya nga po, grace before meal, i-bless mo muna yung pagkain. Prayer calling for divine care, protection, or favor. O mag-pray muna tayo bago tayo magbiyahe. Bless muna natin ang ating biyahe. Something that provides, alam niyo po itong Merriam-Webster Dictionary, di man siya Kristiyano, pero parang alam po niya kung anong nasa Bible. Something that provides happiness and does good for a person or thing. Kapag ikaw ay nagiging happy, ikaw ay blessed. An acceptance of something as satisfactory, yung buti na lang kahit ganyan ang nangyari,
Halimbawa, na-aksidente po, buhay ka pa. It's still a blessing. Buti na lang kahit na mababa ang grades ko, pasado pa rin. It's still a blessing. No, and then the act of making something holy through religious ritual, kamukha ito ng pangalawa, to make holy through prayers or ritual, yung pwede mong pag-pray yung bago kong sasakyan, i-bless niyo po yung bagong sasakyan, i-bless niyo po yung bagong bahay ko. Ito po yung marami pong, in the Bible, sa akin pong pag-aaral po nito, just last month, napakarami pong verses about blessing, being blessed, and God. Ang nature po talaga ng Lord, gusto po niya ang bawat isa sa atin, i-bless po niya. In fact, the whole creation, God wants His whole creation to be blessed, especially His children. Lalong-lalo na ikaw, kapatid. Amen. Amen. Maka-bless ko po. To proclaim the glory of, ito po yung we bless you, Lord. And then, magtagalog na po tayo. Sa Tagalog po, ang blessing is grasya, basbas, biyaya, hulog. Hindi ko po sigurado bakit hulog. Siguro ito po yung hulog ka ng langit. No? At mabuting kapalaran, blessed po, ang ibig sabihin po ay sa Tagalog is banal, sagrado, mapalad, pinagpala, benditado. Hindi ko po sigurado rin ho yun. Sa Bible po, sa Old Testament, sa Hebrew, napakarami pong words about the word blessing or blessed. Ang isa sa pinakamarami is beraka o braka, na ibig sabihin po ito ay blessing, gift, blessing, grace, special favor. Ito po yung sinabi ng Lord kay Abraham, I will bless you so that people or nations will be blessed through you. You will be a blessing. I will bless you and you will be a blessing. Yung blessing po dito, ito po yung beraka na ginamit po ng Diyos doon. Another po na pinakamarami ho talaga sa lahat ng words sa Old Testament is barak. Ang barak po ay ginamit po yan ng Lord sa Genesis 1:21, verse 28, tsaka po chapter 27, verse 4. Yung pong 1:21 tsaka 28, ito po yung nung lilikha po ng Lord, ang mga animals, be fruitful, be multiply, and God blessed them and said, be fruitful and multiply. Ganon din po sinabi sa tao. No, God bless Adam and Eve, be fruitful. Yung pong sa chapter 27, verse 4, ito po yung binless po ni Isaac dapat si Esau, kaya lang ninakaw po ni Jacob. No, wala ka na bang blessing sa akin, Ama? Sabi po ni Esau, ito po yung barak. Wala ka na bang barak sa akin? Ano po ang barak? To bless, pronounce blessings, give praise, give thanks, extol. Anyway, pare-pareho lang po siya sa New Testament. Ang New Testament po, Greek po ang ginamit po dyan. Ang isa sa ginamit na blessing po sa New Testament is eulogia. Dito po, nanggaling po yung word eulogy. Yung eulogy po tayo, most of the time, we eulogize sa mga patay. No, yung pong nagsasabi po tayo ng magandang experience po natin, kahit nung buhay siya, pangit yung ugali niya, ngayon patay na siya, pinapaganda mo na ugali niya. Hindi ko kayo nakalatapos sa patay na ganyan? Anyang mabiyaya, kung nano-nanong panyabyan mo. Kaya ba't yung meteya, maganda kaya yan. Marami pong nagiging sinungaling kapag po nag-eulogy. Ito po yung blessing po sa New Testament, blessing, praise, thanksgiving, the extolling of another in some context, excessive praise is improper. Pagkakapareho pa lang po halos, no? Pero ang marami din po sa New Testament is makarios. Ang Greek word po sa blessing, ito po yung ginamit ng Lord sa Beatitudes, blessed are the poor in spirit, no, for theirs is the kingdom of God, blessed are the peacemakers. Ayan po, so ang ibig sabihin po ng blessed po doon is happy. No, ang ibig sabihin diyan fortunate, good, in a position of favor, happy. Yan po yung makarios. Now let me begin with ang first verse po natin is 1 Thessalonians 5:23. Sabi ho dyan, now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit, whole soul, whole body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Now, tayo po ay hindi ho tayo laman. Tayo po ay mga espiritu. We are spirits with a soul living in a body. Pwede natin pakita yung illustration, yung diagram.
Ito po yung para mas maintindihan po natin sa ang biblical truth about us. Hindi tayo ang lamang. Pag namatay ho tayo, iiwan po natin ang katawan na ito. Kung ikaw ay na kay Kristo, yung spirito at kaluluwa mo, sa langit siya. Kung wala ka kay Kristo, hindi ka naging tapat kay Kristo, sa impyerno ka. Amen. Amen. Akakwayo ko po, amen. Amen. Alam niyo po, pag nag-amen kayo, nabibless po kayo because yung amen po, pangalan po ni Jesus yan. That means, yes Lord, no, so be it. Let your will be done. Na kaya nga po dito, ang Spirit po, ito po yung ating, ito po yung real identity po natin. Nung pinanganak po ang tao, meron na po siyang Espiritu, kaya lang hiwalay. Kaya sinasabi po nating patay. Kapag patay sa Espiritu, ibig sabihin po nito, hiwalay sa Diyos. Kaya lahat po ng hiwalay sa Diyos, patay po. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, kapatid, bilang Panginoon at tagapagligtas, na buhay ang Espiritu mo, ito na yung bagong identity mo na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Born again ka na. So ang perfect po sa atin, hindi ang soul, hindi ang body, kundi yung spirit na born again. Amen. Lahat po nang nakakaunawa doon magsabing amen. Amen. And then, ang soul po natin, karamihan, ang soul and spirit po in the Bible, at saka po yung heart, soul, and spirit, they are being used interchangeably sa English. But only the Word of God, pwede po niyang i-distinguish talaga ang difference ng soul and spirit. Nakalagay po yan sa Hebrews 4:12, for the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Sabi po dyan, it penetrates to even dividing soul and spirit. It is only through the Word of God na malalaman mo ano talaga ang difference ng soul and spirit. Kaya ito pong dinidiscuss ko sa inyo, ang soul, ang spirit, ito po yung identity po natin, ito po yung bakit tayo born again, ito talaga yung real us. Nung ginawa po tayo ng Lord na mula po sa alikabok po, hiningan tayo niya kanyang spirito, yun ho tayo. Nung habang alikabok pa ho yan, hindi ho tayo yun. Now, yung soul po natin, hindi po yung tong multo. No, hindi po ito yung kaluluwa. Madalas wala, lalo na sa Tagalog, mali po siya. Pag sinabing kaluluwa o soul, ito po yung personality natin in which nandito po yung ating mind, no? Dito po tayo nag-iisip, dito po yung emotion po natin, yung damdamin po natin, and our will, no, the power to choose. It is our soul. And then ang body po natin, ito po ang body po natin, yung merong 5 senses. Sense of sight, sense of smell, taste, hearing, touch. Lahat po ng yan, and ang sabi po ng Galatians, yung pong body at saka po spirit, they are always in conflict with each other. Kaya sino pong magdi-decide? The soul. Kaya sabi po ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. Maging matibay kayo sa inyong mga kaluluwa. Kaya nga tinatawag pong soul winning. And dapat mong mapagtagumpayan yung nasa kaluluwa mo, yung soul mo, kung nasaan po yung mind, nasaan po yung feelings mo at yung pong will mo. Even po kay Joshua, kaya sabi po ng Lord kay Joshua 1:8, na sinabi po niya, do not let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night. Saan tayo nagme-meditate? Sa soul. Kapag mineditate mo ito, padali mong sabihin sa iyong body, sa iyong flesh, na dapat sundin natin ang spirit. Because the spirit always wants to ano po ang tawag ho dito, to do the will of God. While the body, yung flesh, ang gusto po niyan, puro kasalanan, laman, yung pleasure. Kaya nga po, they are always in conflict. Ang sinong magdidesisyon? Again, soul. Nandun po ang mind po natin, our will. Nandiyan po, kaya kailangan po nating ma-renew ang ating heart. Yan po ang soul po natin because the heart, nandiyan po yung feelings po natin. Yung feelings po natin, yung heart actually po, part po ng soul at saka po part po siya ng spirit. Pero more often po ito ay nasa soul po. Kaya nga po, kung mali po yung puso po natin, halimbawa sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all. Amen. Ang puso daw po ang pinakamapanlin lang. Hindi man si Satanas. Take note. Isipin niyo po ito, hindi si Satanas ang pinakamapanlin lang.
ang puso ho natin, and beyond cure, who can understand it. Kaya maling-mali po sa mundo na sabihin nilang, kung ano ang tibok ng puso mo, sundin mo. Maling-mali po. Marami pong sumunod sa tibok ng puso po nila. Sinunod si Donna Cruz. Kapag tumibok, may buktot siya. Di ho ba? Marami pong napapahamak. Ang mundo po, iano po niya yung self-indulgence, sabihin, just obey it. No? Obey your thirst. Just do it. Pero anong sabi ng Lord? If anyone would come after me, he must what? Deny himself. Take up his cross and follow me. Because ourselves, yan po ang pinakamakasalanan. Namatay sa krus po ang Lord, na-discuss na po natin to, no? To save us from ourselves. Because lahat po ng tao makasarili. Siguro sa ibang bagay, hindi ka makasarili. Pero overall po ng iyong pagkatao, hindi pwedeng hindi ka makasarili. Kapag nakikipag-birthday ka lang, makakita ka ng pakwan. Anong kukunin mo? Yung maputla na manipis? Hindi po, malawot pa. Ayun, maluto ito, at saka maragul-ragul. Sana ko, kinuha na. Natural lang po na kaya nga po, baby pa lang ho, kumukuha ng gamit niya. Pag nakuha po ng baby yung gamit at kinuha mo, nagagalit siya kasi ang feeling niya sa kanya lagi. And that is why we need to win our souls. Our will, our mind, our emotion. So mga kabataan, o kahit hindi po kabataan, huwag niyong susundin ang puso niyo. Because the heart is deceitful above all. Magkaroon po ng transformation by the renewing of your mind through the power of the Word of God. Hindi marirenew, hindi ka matatransform. Sabihin mong nagsisimba ka pero hindi ka nagbabasa ng Bible, you will never be transformed. Walang magbabago sa ugali mo. Sinabi mismo yan po ni Paul, no, sa Hebrews 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. How? Joshua 1:8. Meditate on my word day and night. Sino po dito nagme-meditate ng word ng Lord day and night? Hindi pwedeng hindi ka mabago. Ilan lang po yung nag-amen, no? Makatakot. Total po, Kristiyano na kayo, nag-a-attend na po kayo, at nandito ho, napakahirap pa ho ng 2 p.m., no? Kung minsan, mainit. Alam niyo ho, kung Kristiyano na tayo, magpaka-Kristiyano ka na. Hindi yung masabi mo lang, nagsimba ka. Para ano? Masabi mo lang nagsimba ka. Nandito ho tayo una para purihin, sambahin, pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Pangalawa, para kumain tayo ng salita ng Diyos. At araw-araw, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos na natutunan po natin. Amen. Amen. Kaya nga po, this is very important. Nais po ng Lord ang ating whole spirit, soul, and body ay be kept blameless hanggang kailan? Hanggang dumating ang Panginoon. Ephesians 1:3, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we ask you to bless us this afternoon, Lord, ang bawat isa po sa amin. As we receive your word, empower us, Holy Spirit, open the eyes of our understanding, that we may receive the full blessings from your word. That we may be transformed by the renewing of our mind through the power of your word. And as we believe and receive your word, let there be healing, let there be deliverance and salvation be upon your people today, lalo na po sa mga first-timers. We believe, Lord, hindi po aksidente, nandito po ang mga sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapag-attend po sila. Let them see the truth, feel your love, O God, embrace them with the power of your love. Salamat po, Panginoon. We give you glory. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po tayo po'y Lord. Hallelujah. Sa ibang salin po yung all praise to God. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Di ba yung isa sa meaning ng pag-bless is to extol, to praise. So who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms. Lahat po ng klase ng spiritual blessing pinapala na tayo. Bakit? Because we are united in Christ. Now, hindi ko na po patatagalin, no, dahil mahaba-haba po muli ito, kahit topical po siya. No, sabi po dyan, because we are united, no, with Christ, ang pinaka-importanting blessing is spiritual blessings. Amen.
Hindi po yung pera. Kahit yumaman ka, anong saysay ng buhay mo na kahit maging milyonaryo, bilyonaryo ka pa, pero mapunta ka ng impyerno. Amen. Diritakla po rin yung mga amen. So the most important blessings are spiritual blessings because they are for today and even for eternity. No, there are so many spiritual blessings in the Bible. Hindi po natin kayang i-discuss ito. Isa po siyang buong subject. Pinili ko na lamang po yung Ephesians chapter 1 na ito, beginning verse 3 to 14. Mahaba pa rin po siya. Hindi ko lahat mababasa po. Pero sa context po dito, sumulat po si Apostle Paul sa mga church in Ephesus at sinabi niya itong 7 main points siya, yung 7 spiritual blessings na akin pong i-discuss po sa inyo. Sa first point pa lang, meron na tayong 7 points, sub-points ng pag-uusapan. Ang unang spiritual blessing na sinasabi po ni Paul dito sa verse 4 is we are chosen to be holy in Christ. Sabi po sa verse 4, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Sabi po ng Panginoon, I determined the end from the beginning. Alam na po niya ang mangyayari hanggang wakas ng Panginoon. Alam niya kung sino maliligtas, pero hindi na po natin dapat pinapakialaman niyo dahil secret things belongs to God. Secret things belong to God. Hindi po natin dapat pinapakialaman niyo. Sino kaya ligtas, ikaw? Kaya o ako, hindi pong gawin natin ang lahat upang manatili sa pananampalataya. Upang manatiling ligtas. So, pinili tayo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo upang tayo'y maging holy and blameless. Kaya hindi tayo basta Kristiyano ngayon o born again na sinasabi po ng mga preacher, ng mga balausubas pong ibang pastor na sinasabi lang, pag tinanggap mo na ang Panginoon, okay na kahit magkasala ka. Hindi ka nang mawawala sa kaligtasan. Wala pong ganun sa Bible, kahit isang verse. Napansin niyo po yung once saved, always saved, period? Napaka-extreme phrase, once saved, always saved, 4 words. Pero kahit isang verse, hindi po sinabi po yun. In fact, dito po sa Colossians, meron pong supporting verse yan. Colossians 1:22-23. But now He has reconciled you, pinag-isa na ho tayo, united with Christ, reconciled to God because we are united in Christ by Christ's physical body through death to present you what? Holy in His sight, without blemish and free from accusation. Hindi po period yan. Nung tinanggap natin ng Panginoon, pinili tayo ng Diyos upang tayo ay maging banal, matuwid, free from condemnation, free from guilt, from accusation. Pero may kasunod po yan, verse 23, if. Sabihin niyo po, if. Ano po sa Tagalog ang if? Kaya kapangpangan, nung. Ang ibig sabihin po dyan, ikaw ay tunay na banal, tunay na ligtas, kung, if. Kaya yung once saved, always saved, tama po siya kung once saved, always saved, if. Hindi siya period. Ano itong if? If you continue in your faith. Establish and firm. Nagpapatuloy ka sa iyong pananampalataya at nag-grow ka sa iyong pananampalataya, nagbubunga ka sa iyong pananampalataya, yung ugali mo papino ng papino. Because we are changed, sasabi nga po ni Paul, from glory to glory. Something is wrong kung mas mabait ka last year kesa ngayon. Something is wrong kung mas mabuti ka last year kesa ngayon. Dapat po mas matino tayo ngayon. Amen. Lahat ng matino magsabing amen. Amen. Matino tayo naman pala. So ito po sinabi ng Colossians, ikaw ay banal, pinabanal na ni Kristo. Kaya lang, if you continue in your faith in Christ, established and firm, and do not move from the hope. Hindi ka pa wardi-wardi doon sa pag-asa na meron ka nitong pag-asa ito. Ito yung blessed hope po natin, ang security po natin, ang salvation po natin. Na walang ibang tagapagligtas, walang ibang Messiah, Christ, kundi si Jesus lang. Hindi ka natatawag kay Buddha. Yan pong magpasko po, pati kang Santa Claus, mamahaws ko pa. Nino po kaya kayo kanyang November 1, may nyulo kayo, wala pong problema yun, yung nakipagano tayo dahil nandiyan po ang family natin. Pero kung nung November 1, inilawan mo yung takabat peki sa biyan me pa. Tuna kami, mo. Mamuting-muting. Ala, nakang kasabi ka rin, nakamandaramdaman.
Kaya ho dito, no, yung talagang dapat natin tawagan, hindi po yung mga patay, ang buhay po. Si Kristo na mula sa patay na buhay mag-uli. Amen. And sabi po dyan, do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, of which I, Paul, have become a servant. What is the gospel? Yung sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat na ng nampalataya sa Kanya ay napawalang sala, pinabanal, ginawang matuwid, kung magpapatuloy ka sa iyong pananampalataya. Half gospel po yung, half truth po yung tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka na. That is half truth. The full gospel, this is the gospel na sinasabi ni Paul, kailangan ka magpatuloy. Mag-grow ka ng mag-grow, pabanal ka ng pabanal, nagiging matuwid ka ng mas matuwid pa kaysa sa dati. Lahat po na nakakuha ng magsabing amen. I hope nalalaman po natin kung ano talaga ang good news, kung ano talaga ang gospel. This is the gospel. Hindi po gospel yung tinanggap mo ang Lord tapos ligtas ka na. That is half truth. Full gospel ay yung nagpapatuloy ka. Kaya sabi ni Paul, ito yung gospel. Yung magpapatuloy ka, established firm, nanghahawakan ka dun sa hope, sa blessed hope po natin. Amen. And then second blessing po natin, nasa verse 5 po yan, adopted to be His children. No, tayo po ay ginawang anak ng Diyos. Alam niyo po yung pinakamagandang blessing po sa atin, the greatest gift, hindi po yung salvation. Ano po? Yung ikaw ay gawing anak ng Diyos. Because sa langit, marami pong creature sa langit tulad ng mga angels, seraphim, iba pa pong mga nilalang ho doon, hindi sila anak ng Diyos. Pero tayo, pagpasok natin ng langit, mga anak tayo ng Diyos. At yung mga angels, sila po ang magsiserve sa atin. Amen. Kaya dito po sa verse 5, God decided in advance to adopt us into His own family, bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, sabi niya po dyan, and it gave Him great pleasure. Tuwang-tuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos na tayo'y gawin niyang anak. Now, yung adopt po dyan, hindi po ito kamukha ng nature ng adoption sa lupa. Na hindi mo anak, hindi mo kadugo, in-adopt mo. Sa atin po talagang ipinanganak tayo ng Diyos sa Espiritu. Yung adoption dyan, dahil ginamit po yan, ang sinasabi po dyan, sa mga Hudyo po, pag sinabing in-adopt ko na ang anak ko, anak niya i-adopt niya, mature na po yung anak niyang lalaki at ready na po siyang magmana ng kanyang business. Tatawagin niya ang mga kaibigan niya at saka yung mga elders of the town na sinasabi niya, itong anak ko ngayon, ina-adopt ko na. Ibig sabihin, ibinibigay ko na sa kanya yung karapatan para siya ang manguna sa aming mga property. Yun po ang adoption in the New Testament. Sa mga Hudyo. Even in the Old Testament po pala. Sa mga Hudyo. Pero sa atin po, sabi nga po sa John 1:12, no, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Pwede ho natin tuloy sa verse 13. Ang sabi po dyan, children born not of natural descent, hindi po ito natural sa physical, but nor of human decision. Hindi po ito decision natin or husband's will, but born of God. Another term for born again is born of God. Ipinanganak talaga tayo ng Diyos. Another term for born again is born in the Spirit. Born of God, born again, born in the Spirit. Pare-pareho po yan pag nababasa nyo sa Bible. Talagang ipinanganak ka ng Diyos nung ikaw ay tumanggap kay Kristo. Yung patay mong espiritu, tinanggap mo si Kristo, ipinanganak na buhay siya maguli. Amen. I hope naintindihan po natin yon. And then, yung pangatlong blessing po, we were redeemed through the blood of Jesus, the forgiveness of our sins. Verse 7. Tinubos po tayo. Ang pinambayad po sa atin. Kasi po sa batas po ng Diyos, kapag merong nagkasala, dapat merong magbayad. Dugo po dapat ang magbayad. Dugong banan. Kahit lahat tayo ipako sa krus. Yung sinasabi ng dapat tayo nakapako sa krus. Tama po yun.
Pero kahit na tayo ang nakapako sa krus, mamatay man tayo sa krus, hindi pa rin tayo ligtas dahil hindi tayo karapat-dapat dahil marumi po tayo. Si Kristo lang po yung malinis at banal. Kaya reta pong pangawan da kining Lourdes Northwest, itang papakula makanyan, ala pong kwenta yung pangawan da, pasakitan da mo yung sarili da. Pero manalbe kayo, ne? Ngayon, pinemilila ko eh. Alam niyo po, pag nanonood ka sa mga ganyan, para mo sinasabing okay lang, sige pagpatuloy niyo, meron namang nanonood. For as long na merong nanonood, ipagpapatuloy po nila yon. Now anyway, tayo po, ang pinantubos po sa atin, hindi po ginto, hindi po diamond, hindi ibang dugo, kundi dugo ng ating Panginoon. Ang sabi po dyan, no, sa verse 7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom. Binayaran ng Diyos ang ating kalayaan with the blood of His Son and forgave our sins. Amen. Tayo ngayon, spiritual blessing po yung ikaw ay mapatawad po ng Diyos dahil sa dugo. Kahit anong gawin po natin, kung wala pong pagbubuhos ng dugo sa krus ng Kalbaryo, kahit pa lumuhod ka sa bubog, hindi ka patatawarin ng Diyos. Kailangan merong hustisya, merong magbayad. Alam niyo po, nung sinabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tetelestai, tatlo po ang ibig sabihin po noon sa original Aramaic and Greek po, na yung tetelestai, actually po Aramaic pala, Aramaic po yung word, yung tetelestai, it means debt paid in full. Yung utang po natin, bayad na. Full payment. And then another meaning po, yung pong penalty natin ng kasalanan, na dapat na penalize po tayo, mapunta ng impyerno, fully served na po. At saka ang isa pa ho doon, the battle has been won. Kaya alam niyo po, kapag Kristiyano ka, yes, maraming problema kapatid. Maraming pagsubok sa kahirapan sa buhay dito. Pero ang maganda niyan kapag Kristiyano ka, siguradong matagumpay ka kung hindi ka bibitaw kay Kristo. Kasi katotohanan lamang po, whether Christian or non-Christian, Kristiyano man o hindi, lahat ng tao dadanas po ng pagsubok. Pero tayong mga Kristiyano, ang katiyakan po natin, wala tayong depression. Amen. Nakakapagtaka po kung minsan, ba't may Kristiyanong nadidepress? Hindi po nila kakilala si Kristo. Kung nadidepress po kayo, you need to know more about Christ. Yun lang po ang solusyon. Hindi po psychiatrist. Kapag alam mo, kilala mo si Kristo, lagi kang masaya sa buhay. Amen. Kaya ito po yung pinambayad po sa atin, yung dugo ng ating Panginoon, no? Bayad ng ating kasalanan, yung penalty natin na dapat natin pagbayaran, fully served na po. At ang laban po natin sa buhay dito, tagumpay na tayo because of Jesus. Praise be to God. Sabi po sa 1 Thessalonians 15:58, no, praise be to God, in Christ Jesus we are victorious already. Amen. Now, pang-apat pong spiritual blessings na sinabi po ni Paul dito sa Ephesians chapter 1 is we are highly favored with wisdom and understanding. Yan po yung nasa verse 8. No? Tingnan po natin sa verse 8. He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. Yung pong kindness po dito, favor at saka po yan love and mercy. So yan po yung ano po natin, highly favored po tayo with wisdom. Kapag Kristiyano ka, meron kang wisdom. Amen. Hindi ka basta naloloko. Alam niyo po, nakakapagtaka kapag kung Kristiyano ka, maniniwala ka pa dun sa mga, yun po, ay, alam mo, invest mo yung pera mo na about 100,000 o ganito, and then, babalik sa iyo yan na every week, meron kang 20,000, 30,000. No, para pong nasa 20% hanggang 50% yung tubo. Now, kung meron kang katalinuhan, meron kang wisdom sa Lord, mag-iisip ka, anong produkto ang pwede nilang ibenta para kumita ng ganung kalaki? Una pala sa lahat, kung totoo po yun, yung taong nakadiscover po nun, hindi niya isi-share sa iba. Katulad ng malalaking kumpanya po ngayon. Hindi nila sinishare, kailangan kang bumili po ng stocks. Kung yan ay open, hindi po yan na pinipilit. Tapos ikaw naman, binigyan ka, nagbigay ka ng 100,000, kunwari. No, tapos, first week, binigyan ka ng 10,000. Oh, tumubo agad. Ang laki.
So, magkano pa yung kulang mo? Na hindi. Tapos binigyan kang sa pangalawang linggo, 10,000, 80 na lang. Pangatlong linggo, 10,000. So, 70 na lang. Ang bilis. Bumabalik ng pera. Pangapat na linggo, wala na siya. Dahil utu-utu ka. Alam niyo po, walang produkto na ganong kalaki yung interest. Sa bangko nga ho, meron pa bang ano ngayon, John, na time deposit? Meron pa, ilang percent? 0.5 na lang. O tingnan yung time deposit, 0.5 na lang. Dati, taas na 3% yan. Pati bangko nahihirapan. Bakit ang bangko hindi niya alam yon? Tapos yung mga pumupunta sa inyo, maniniwala kayo. Ilan na po ang nabiktima sa inyo? Huwag niyong taas ang kamay niyo. Naano ita, daigне pa ng shabu. Malya pa kayong shabu para may kwalta ka. At saka po kung may ganon, hindi po si-share ng tao yan. Kasi po ang tao na walang ang sinasamba niya, pera, hindi niya po ibibigay yan. Ang sabi po ng Proverbs, yung greediness, yung pagiging gahaman ay parang sementeryo. Hindi siya nasasatisfy sa mga nililibing. Lagi siyang tumatanggap. Sige, libing mo, libing mo, libing mo, libing mo. Ganyan daw po yung pagiging gahaman. But if you have wisdom, God will give you discernment na hindi totoo yan. There are so many examples na dapat po tayong mamuhay with wisdom. Amen? Wala lang po ako ano. But bakit po? Sabi po sa 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. For who has known the mind of the Lord so as to instruct Him? Sino ba nakakalam sa kaisipan ng Panginoon para ituro siya? Turuan siya. Pero alam niyo po, mayroong mga Kristiyano tinuturuan ng Lord. Lord, maganda po siguro ganito ang gawin mo sa buhay ko. Sino ka? Para turuan mo ang Lord. Ang Lord ang gumawa ng langit at lupa, ikaw na kahit isang alikabok hindi ka makagawa. Hindi, nakakagawa akong alikabok, nakakagawa ko na. Meron na akong palid, no? Hindi mo pa rin gawa yan. Kay Lord pa rin galing yan. Alam niyo po, kaya nga po sa ating prayer, let your will be done, let your kingdom come. Bakit? Siya lang ang may alam kung ano yung pinakamabuti sa atin. But we have the mind of Christ. This is so profound, no? We have the mind of Christ. How do we have the mind of Christ? By studying the Word. Amen. You will never have the mind of Christ kung hindi mo pag-aaralan ang salita ng Diyos. This is Christ. Christ is the Word. And the Word became flesh. Amen. Now, panglima pong spiritual blessing na sinabi ni Paul sa mga taga-Ephesus is we are co-heir with Christ. Nasa verse 11 po yan. Ano ibig sabihin po ng co-heir? Kasama po nating tagapagmana si Kristo. Wow. Sabi po dyan, verse 11, furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. Meron tayong mana sa Diyos. For He chose us in advance and He makes us everything work out according to His plan. Ang supporting verse po yan is nasa Romans 8:17. Ang sabi po sa Romans 8:17, now if we are children, kung tayo mga anak ng Diyos, then we are heirs. Sabihin niyo po heirs. Hindi po yan buhok. Amen. Hindi po yan hairs. Kapangpangan, hairs. Sabi, we are heirs, silent H po, heirs of God and co-heirs with Christ. Not tayo po ay merong mana sa Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano kaya yung mga mana ni Kristo? Yung power, authority, peace, joy, lahat po ng yan, righteousness, holiness, napakarami po. Napakarami po. No? Kaya nga po dyan, pero meron din naman po siyang if. Sabihin niyo po if. Tayo po kasamang tagapagmana ni Kristo if indeed we share in His sufferings. Wala nang may amen. Kagabi din po, ganyan. Nilabis ang mag-amen kay sufferings. Whether you like it or not, meron tayong mga sufferings. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Ang ibig sabihin po yan, kahit meron kang problema, meron kang suffering, nananatili kang tapat kay Kristo. Dahil ang Diyos lagi po siyang tapat sa atin. Even at times we're not faithful, ang Diyos po lagi po siyang faithful sa atin. Amen. Pang-anim po na blessing, spiritual blessing, saved through Christ. So medyo parang panghuli po siya sa verse 13a, part po ng A. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you.
Alam niyo po bakit Gentiles? Sabi po yung mga Gentiles, hindi Hudyo. Kasi ang alam po ng mga Hudyo noon, ang ligtas lang sila lang. Pero actually, kaya nga po sabi ng Lord, for God so loved the world. Lahat, Hentil man o Hudyo, kapag sinabing Hentil, ikaw ay Filipino, Amerikano, basta't hindi ka Israelita, ikaw ay Hudyo. Hindi ba tayo masaya doon na hindi lang mga Hudyo ang ligtas? Tayo din po ligtas tayo because of Jesus. Lahat po ng ligtas magsabing Amen. Pampito pong spiritual blessing sealed with the promised Holy Spirit. Nasa verse 13b po yan at saka verse 14. Ang sabi po dyan, no, and when you believe in Christ, He identified you in His own, as His own by giving you the Holy Spirit, whom He promised long ago. Verse 14, the Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance. Ano po yung inheritance dito? Yung pong salvation po natin. No, He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Kung bakit tayo binigyan ng spiritual blessing ng Lord para papurihan siya at luwalhatiin po siya sa ating mga buhay. Amen. Nung tinanggap mo ang Panginoon, kapatid, ikaw ay silyado ng banal na Espiritu. Ay ibig sabihin po niya, kapag sealed ka ng Holy Spirit, tiyak na ikaw ay ligtas. Paano mong alam na nasa iyong Holy Spirit? Ikaw ay nagbago na. Dahil sabi po sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay bago na. Wala na yung lumang pagkatao. Kung dati kang makasalanan, dati kang rapist, dati kang magnanakaw, dati kang chismosa, wala na po yun. Amen. Alam mong nasa iyo ang banal na Espiritu kapag ikaw ay tumitino at nagbabago ka na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Now, supporting verse po natin dyan is Ephesians 4:30. Ang sabi po dyan, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Katulad po sa sinabi po kanina, yung papitong blessing po natin, selyado tayo ng banal na Espiritu. Malalaman mong ikaw ay selyado sa iyong pamumuhay. Amen. By their fruit, ang sabi ng Panginoon, you shall know them. Amen. Hallelujah. Number 2, because we are united in Christ, God has blessed us with emotional blessings. Kanina po, spiritual blessings. Ngayon po, soul. Spirit, soul, emotional blessings. Now remember, our emotions and feelings, napakahalaga po nito because they are part of our soul, which kapag hindi maganda ang feelings, ang emotion mo, it could affect your decision, the condition of your body. Pwede po siya kaya nga po gusto po ng Lord na i-bless po tayo emotionally para emotionally stable ka. Amen. Hindi po yung, alam niyo po yung hindi emotionally stable? Yung ang saya-saya niya, nag-uusap kayo, maya-maya wala sa mood. Uy, napaano ka? Wala, wag mo akong pakialaman. May kakilala ko yung gano'n. Biglang wala sa mood. Emotional damage. You know? Kaya sa nais po ng Lord, wala tayong damage emotionally. Hindi tayo yung iniintindi, tayo yung nag-iintindi. Tandaan niyo po ito. Kapag ikaw ang iniintindi, ibig sabihin, meron kang emotional damage. Meron kang depresya. Malaki. Nais ng Lord, i-bless po ang emotion po natin. Amen. Sa Job 30:25, have I not wept for those in trouble? Ang sabi niya, has not my soul grieved for the poor? Yung wept for those in trouble, emotion po ito, umiyak siya. Meron siyang emotion na umiyak po siya. Kaya sabi po niya, has not my soul. Kaya nga po yung soul po natin, nandito yung emotion po natin. Grieve for the poor. Even David, ang sinabi po niya, why are you downcast, O my body? Why are you downcast, O my spirit? No, ano sabi niya? Why are you downcast, O my soul? Sabi niya, why my soul are you downcast? Bakit nagmagmanok-manuka na nakaman kaladwa ko? No, why are you so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him. Kahit hindi maganda ang pakiramdam ng iyong feelings, we praise God. Because we praise God not by our feelings, but by faith. At sumusunod po ang feelings. Hindi tayo dapat ang nakokontrol ng feelings. We control feelings. Amen.
Marami pong part ang emotion. Sabi po sa Ecclesiastes 3:4, sa verse 1, there is time for everything. Pagdating po sa verse 4, a time to weep, a time to laugh, a time to mourn, a time to dance. So, 4 na emotion po dyan ang sinabi ho. At sabi nga kanina, hindi po ang emotion dapat ang nagko-control sa iyo. Kapag emotion nagko-control sa iyo, parang sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all. Kapag sinunod mo yung emotion mo, yung puso mo, mapanlil lang po yan. Mapapahamak ka. But, pwede mong kontrolin. Kaya binigyan po tayo sa gifts ng Holy Spirit. No, one of the elements of the gift of the Holy Spirit, or fruit of the Holy Spirit, I mean, yung self-control. Naalala niyo pa rin, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. So binigyan tayong self-control para makontrol po natin ang ating sarili. Lalo po yung puso natin, yung emotion po natin. Sabi po sa Romans 12:15, rejoice with those who rejoice. So pwede mong kontrolin, no? Dapat kung merong nagagalak na tao dahil meron siyang bagong sasakyan o meron siyang bagong blessing, makigalak ka. Hindi yung, bagong sasakyan niya, inutang lang yan. O makanano, may rilya ka mo, inggit ka mo. Kaya hindi ka nakikipag-rejoice. And then sabi po dyan, mourn with those who mourn. Na kahit ikaw ay blessed, masaya ka, pero pag pumunta ka sa namatayan, huwag mo pupuntan. Condolence ha? Pasensya ka na, masaya lang talaga ako. Anak ka sa pingilan da ka ken. Kaya nga, mourn with those who mourn. Hindi ka pumunta sa isang patay para mag-party. Amen. Hindi, pastor, kasi Kristiyano na tayo, kaya hindi na tayo umiyak. Alam niyo po si Paul, sa Book of Acts, excuse mo, sa Book of Acts, nung nalaman po nilang mamamatay po siya, malapit na mamatay, umiyak po ang church. Umiyak po yung mga kasama niya. Huwag niyong i-break yung puso ko, sabi po ni Paul. Because it is normal na ikaw ay mag-mourn kapag merong isang bagay na nakapag-break po ng heart mo. Amen. Pero lang yung iba, kung sawang-sawa na siya sa boyfriend niya o girlfriend niya, tapos nakipag-break, kunwari, hey, bakit? Kaya kagulot na, salamat. No, marami po ganyan, abnormal. We can control our emotion. We should not be controlled by our emotion. Kung ikaw ay nanlulupay-pay, parang hindi mo feel na mag-pray, mag-bless, i-control mo yung emotion. Because we do not live by what we feel. We live by faith alone. Because the righteous will live by faith. It is not by feelings. Amen po ba? So although we live in this fallen world, alam niyo po na gusto po ng Diyos na magiging, sabi ko nga kanina, emotionally healthy po tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo, emotionally healthy ba yan? Maili yang maili. Noong ineme ko pa mag-gailian, dalami maribelis yan. Praise the Lord. No? Sa Romans 15:13, sabi diyan, may the God of hope fill you with what? All joy and peace as you trust in Him. Ito po yung sikreto para hindi ka, no? I don't believe po na, alam niyo po sa ibang bansa, every 6 months daw nagpapa-psychiatrist sila. Lalo na sa bandang Europe. Kasi daw kasama na po yun sa benefits nila. Para daw po hindi sila emotionally unstable. Sabi ko doon sa kausap kong member po natin dati, nagpapaano ka sa psychiatrist? Paano si Lord? Alam niyo, si Lord lang po ang joy po natin at peace po natin. Kaya sabi diyan, as you trust in Him, God will fill you with all joy and peace, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Gusto po ng Diyos na punong-puno tayo ng pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu, punong-puno po tayo ng kagalakan at ng kapayapaan. Hindi po totoo yung dapat sabihin mo meron kang outlet, sabihin mo isang tao sa problema mo. Kung may asawa ka, sabihin mo. Alam niyo po yung misis ko, hindi po niya alam yung mga naging problema ko, lalo nung kahit po dito sa church, marami akong problema na hindi niya alam. Nung nasa secular pa po ako, nung manager po ako, marami po akong demanda, meron po akong 6 million na utang, hindi po niya alam lahat yan. Lahat po binigay ko kay Lord. Lahat na solve. Kung bibigay ko kay misis ko, puta Matea, makanya niya, yung asawa kong ininanggewa na yan. Diba?
At wag rin kayong magkukwento kung meron po kayong sa trabaho nyo na yung kasama ko, lagi niya akong ginaganto. Sino? Yan. Ayun. Kumpare pa naman din natin yan, sasabihin ng misis mo, no? One day, nagkaayos na kayo ng kumpare mo. Si misis mo, tuwing nakikita niya, ay, pinining ka. Di ba? Anong ginawa mo? Sinira mo yung pagkatao ng ano. Kasi one day, magkakaayos din kayo ng tao. Lalo na kung Kristiyano ka. Amen. Hindi po ako naniniwala doon. Wala sa Bible yung, ang sabi ng Lord na, kapag ikaw ay nadidepress, kapag ikaw ay nalulungkot, maghanap ka ng tao na makakausap mo na pwede mo siyang pagtiwalaan. Meron bang verse na ganyan? Ang alam ko lang po, Matthew 11:28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kapag namumroblema ka, nadidepress ka, pumunta ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos, and God will fill you with all joy and peace. Excuse me. Praise the Lord. Sino po ang masaya sa inyo? Sino po may kapayapaan sa inyo? Lagi kang meron joy, meron kang peace kung nagtitiwala ka sa Lord, kahit na ano pang sitwasyon mo, magtiwala ka sa Panginoon. Habang nagtitiwala ka, alam niyo po, baka sabihin niyo, hindi mo kasi naintindihan, Pastor. Ano pa ho yung, baka mas hindi mo ko naintindihan. For 18 years, almost 18 years na po akong nagdadialysis. Sa January po, 18 years na. Ilang beses ko na po hinarap ang kamatayan. Yung kamatayan pong literal na sasabihin ng mga nurse sa'yo, Kuya, wag kang magpipikit, labanan mo. Kasi po yung aking BP, 60 over something na lang po siya. Ganun pala yung pakiramdam. 2 beses ko po naranasan yun. Nung sabi ko, Lord, ito na ba yun, Panginoon? Wala na akong lakas, Lord. Hindi ko na matatawagan yung misis ko, mga pamilya ko na aalis na ako. Pero teka muna, sabi ko nung nag-aaral pa po ako sa Bible School. Kung may plano kang magpastor ako, Panginoon, dapat makaalpas ako dito. Bigla po akong lumakas. Mga nurse nga po, nagtaka, bigla po akong lumakas. Biglang nag-normal po ang BP ko. Kasi wala pong gamot. No, ewan ko ngayon, pero alam ko, wala pa rin. Wala pong gamot na kapag bumababa ang BP mo, ikaw ay bibigyan ng gamot para tumaas ang BP mo. Meron pong gamot, kung mataas ang BP mo, ibababa. Bakit po? Kapag uminom ka ng pababa ng BP, lumuluwag po yung mga veins. Yung para tumaas yung BP mo, isasara yung veins. Nung may sara na, di petepok ka. Kaya hindi po sila gumawa ng ganyan. Milagro lang po talaga. Isa sa ginagawa po sa dialysis, yung tinataas po yung paa mo para po tumaas yung BP. Pero I've learned na talaga si Lord lang ang pag-asa po natin. Wala nang iba. Darating ka na doon sa kamatayan. Pero linabanan ko pa, sabi ko, sandali, may plano pa ang Diyos sa akin na magpapastor pala ako. Bakit ko tatanggapin ang kamatayan na ito? Hindi ko po tinanggap yung kamatayan. I will not die but live. And I will declare what the Lord has done. Psalms 118:17. Binigay po ng Lord sa akin yung verse na yon. Kaya sabi ko sa inyo, to have the mind of Christ, i-memorize nyo yung Word of God by heart. Amen. Amen. Ako po migagana ka, malapit na ako mayari. So ang Lord gusto po niya, full of joy and full of peace tayo. Kaya sabi po sa Proverbs 15:13-15, a happy heart makes the face cheerful. Amen. Yung lamu-lamutak mong mukhang yan, gusto mong maging mapino. Dapat yung heart mo punong-puno siya ng joy and peace na galing sa Holy Spirit. But heartache crushes the spirit. The discerning heart seeks knowledge, but the mouth of a fool feeds on folly. Verse 15, all the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. Yung taong masayahin sa puso, kahit ano pong ulam niyan, para siyang piyesta. Dahil lagi siyang masaya. Yung iba sa inyo, kumakain na kayo sa smorgasbord, o eat all you can, sa Vikings. Lahat ng katakawan nandun na. Makalamukot na pa rin lupay. Pero yung iba, kahit sardinas lang yung ulam po nila, punong-puno ng kagalakan, kapayapaan. Why? Because of Jesus. Amen. Ang sabi rin po sa Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine. It's a medicine. Medicine po at just early year 2000, doon pa lang po na-discover po ng
mga Japanese po ito na yung pala magiging masayahin, nagpapa-extend ng buhay mo. Because it is a medicine. Because a crushed spirit dries up the bones. Kaya kung minsan masakit yung mga butuho natin, arthritis, dahil lagi kang lugmok, lagi kang magmanok-manukan. Pero kapag Kristiyano ka at alam mo may pag-asa kay Kristo, dapat makita sa iyo yung kagalakan. Amen. Dahil ang sabi po sa Romans 14:17, no, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of what? Righteousness, peace, and joy in what? In the Holy Spirit. Righteousness. Bakit inuna yung righteousness? Because if you are righteous because of Jesus, magkakaroon ka ng peace at saka joy. Peace and joy. Walang chicken joy at datang yun eh. Peace and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God. No, and receives human approval. Kapag siniserve mo ang Lord na meron kang joy, meron kang peace, kahit may problema ka, kahit masakit yung pakiramdam mo, lagi kang meron joy pa rin, meron kang peace dahil alam mo sigurado ang pag-asa mo kay Kristo. In the Holy Spirit. You receive human approval. Ang sabi po dyan. No, you receive human approval. 5 minutes na lang daw po ako. Anyway po tayo pang 6 yung tutuging service. No? We can now experience the blessings of the kingdom of God by living in righteousness, peace, and joy through the Holy Spirit. Alam niyo po, if you learn to live righteously because of the grace of God, because of the Holy Spirit, magkakaroon ka ng peace and joy, and therefore, ikaw ay namumuhay sa kingdom of God. And if you are living in the kingdom of God, hindi ka magkukulang because in the kingdom of God, there is an abundance. Kahit magtaas ang bilihin, hindi ka malulungkot, hindi ka maiinis. Dapat po, wag ganyan na ang attitude natin. Hindi nagtaas na naman ang ano. Bakit? Pababayaan ka ba ng Diyos? Kahit umabot pa po ng 100 po yung gasolina, hindi ka magsasabi-sabi. Ako po, buhat po nung luma pa yung sasakyan ko, lagi po akong velocity po nun sa Shell. Lagi po akong V-Power. Pag nagtaas po ng piso, let's say po ang diesel is 53 po, or 51, ang V-Power is 60. 9 pesos po ang difference. Pero sabi ko, kaya mo yan, Lord. You need to trust the Lord. In the kingdom of God, hindi tayo magkukulang. Paano mo malalaman ikaw ay nasa kingdom of God? You live righteously, hindi ka nagre-reklamo, and you have peace and joy. Kapag lagi kang merong righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, hindi ka magkukulang, kapatid, because that is the kingdom of God. Amen. Number 3, last point po. Dahil united po tayo kay Kristo, we are blessed with physical blessings. So kanina, spiritual blessing, because of spirit, soul, emotional blessings. Ngayon po, yung body, physical blessing. Ang unang physical blessing po natin, God has blessed us with families. Meron tayong pamilya, may nanay, tatay, kapatid tayo. Kung may asawa ka, may mga anak ka, may asawa ka. Kung meron kang CU, meron kang another church family. Amen? Ang mga family po yan, katulad po ng asawa, galing po sa Diyos. Ang sabi po sa Proverbs 19:14, fathers can give their sons an inheritance of houses and wealth, but only the Lord can give an understanding wife. Sino po yung mga single dito? Hindi lang po wife, siyempre pati husband. Sino yung mga single na may plano kayong mag-asawa? What makanyan ming tatas yung gam? Alam niyo po, hingin nyo sa Lord. Dapat yan understanding na wife, understanding na husband. Ang alam lang po kasi ninyo yung understanding husband. Pag sinabing yung husband ko understanding, yan pala under yan. Pero totoo po understanding ang ibibigay ng Lord sa iyo. Kapag hindi po understanding, ang wife mo, impyerno yan. Amen. Kaya pinagpe-pray po yan. God, sabi po dyan, yung mana pwedeng ibigay ng parents. Pero yung asawa, bigay ng Lord yan. Blessing siya. Proverbs 18:22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Amen. Numantong kayong asawa po, chuyakin gulot yun. Sabi na rin, chuyakin gulot, wala na ako kayong gulot, tight envelope la yar. Praise the Lord. Psalms 127:3, children are a gift from the Lord, they are a reward from Him. Ang mga bata po, tayo po minsan naging baby, no? Mga blessing po tayo ng Lord. Kahit ikaw ay pinanganak na unwanted o hindi pinlano,
Kahit po yung mga pinagbuntis because of rape, blessing pa rin po yun. Maaring rinape ka, hindi maganda, pero nabuntis ka, hindi kasalanan ng bata. Binigyan ka ng baby ng Panginoon, inalaw ng Lord yon para yung baby pong yon, kahit bunga ng rape, maging blessing sa'yo. Marami pong ganyan. Isa po sa matinding kwento sa Amerika, yung ina-abort po niya yung anak niya dahil bunga siya ng rape. Pero hindi siya mamatay dahil merong nagpe-pray. Pinagpe-pray po siya. Finally, she gave up and then sabi niya, sige, bubuhayin ko ng batang ito. Alam niyo po yung bata ngayong yon, nasa mid-20s na po siya. Baka nagti-30 na po siya ngayon kasi matagal ko na pong napanood. Nagtayo po siya ng foundation para sa mga na-rape. Yun po ang plano ng Lord. Lahat ng bata po, wag po kayong maniwala sa abortion na yung sa ibang bansa, ina-abort po yung dahil, kasi paano yung ko, may plano pa ako. Alam niyo, parang di ka mabuntis, wag kang makipag-sex. Di ba? Kademonyuhan yung makipag-sex ka, hindi mo siya asawa. I repeat, na hindi mo asawa, boyfriend ko naman siya, girlfriend. Kademonyuhan pa rin, that is fornication. Amen. Di taklari mag-amen. Kademonyuhan pa rin po yun. So lahat po tayo, blessing. Ang family po, blessing. Ano pa ho? God has blessed us with material blessings. Kung minsan po, ang dali natin maniwala dun sa spiritual blessing, Lord, save ako, salamat po. Sa material, ano kayang gawan ko? Ay, magagawa akong obra, 2 trabaho gawin ko, ganitong gawin ko, ganyan, mag-overtime ako. Hindi nyo po kailangan gawin yan. Kung 8 hours lang yung trabaho, 8 hours lang po yung gawin nyo. And then, dapat may pahinga po kayo kahit na once a week. O mas maganda po, twice a week. Dinesign po ng Lord yan para magpahinga po tayo. Naalala niyo po yung kay Peter na nakabingwit po sila ng maraming isda? Na yung overnight na po nila, wala silang nakuha, pero sa isang salita ng Diyos, within 2 minutes, yung pinagpaguran po nilang overnight, daig pa. Alam niyo po, yung pinagpaguran mo sa abroad, kung minsan 20 years ka na, pwedeng ibigay ng Lord yan in just one day. Kung mananampalataya ka na. Because with God, nothing is impossible. Amen. So Matthew 6, 25, 26, sabi dyan, that is why, ang sabi po dyan, that is why I tell you, tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food or drink, enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Do not worry. Yun lang buhay ka. Sapat na yun. Ang sabi po, verse 26. Look at the birds. They don't plant or harvest or store foods in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable? Ikaw ay mas importante kaysa sa mga ibon. Bakit mga ibon? Alam niyo po, napansin ko, kahit po sa baha ngayon, sa Romblon, na i-report po, there are at least 50 to 70 carabaos na nalunod. Bakit hindi sinabing, look at the animals? Bakit birds? Magbabagyo po ng matindi, wala kang makikitang nalunod na iniingatan po sila ng Ama. And then, importante po sa Ama, I don't know why, siguro minsan i-research ko bakit importante yung mga birds sa Diyos. No? Pero kung importante sa Diyos ang mga ibon, mas importante ka, kapatid. Kung hindi sila nagugutom, hindi sila namamatay pag may bagyo, mas importante ka, kapatid. Hindi ka magugutom at hindi ka rin mamamatay ng premature. Amen. Bakit po? Sabi po sa verse 31, 33 ng chapter 6, tuloy po natin. So don't worry about these things, saying what we will eat, what we will drink, what we will wear. These things, yung mga bagay-bagay na iniisip mo, inaalala mo, they dominate the thoughts of unbelievers. Kapag ikaw ay nag-aalala, para kang unbeliever, it is an insult to God. Na parang sasabihin mo, parang di pababayaan ako ng Lord, kaya mang-uutang ka, gagawin mo ang lahat kung anong, para makapang-utang ka lang. But your heavenly Father, sabi po dyan, already knows all your needs. Kung yung mga ibon, hindi po, nakakita na ba kayo ng ibon na nag-apply po ng call center? Wala ho. Wala silang refrigerator na mag-store po sila ng pagkain, sabi po. Pero ni minsan, hindi sila nagugutom. Tayo pa kaya nalinikha ng Diyos sa kanyang wangis? Hindi ko naranasan yung pastor kasi hindi ka naniniwala. Maniwala ka lang, beginning today. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Amen. Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, ang sabi po dyan, and for it is He who gives you the ability, the wisdom,
to produce wealth. Siya ang nagbibigay sa iyo ng abilidad, ng katalinuhan para ikaw ay magkaroon ng yaman. Paano natin re-remember ang Lord? Ang importante po dyan, but remember the Lord your God. Kung ikaw ay pinagpapala ng Lord because God has given you the ability para ikaw ay yumaman, makapagtayo ng negosyo, binibigyan ka ng strength ng Lord para ikaw ay makapagtrabaho, remember the Lord your God. Paano natin re-remember? Give Him the tithes and offering. Kuita na, merita ka rin mag-amen, Lord. Pero burita rin, i-bless the Lord. Remember the Lord your God kapag kayo'y pinagpapala. Amen. Because ang bawat isa po sa atin, gusto po ng Lord physically, lahat ng kailangan po natin, materially, blessed po tayo. In fact, nais po ng Lord, ikaw ay yumaman. Tilalari mag-amen. Meron bang verse yan, Pastor? Meron po, 2 Corinthians 8:9. Bago po basahin po ito, ang context po ng 2 Corinthians chapter 8 at saka po chapter 9, it's about money, financial support sa ministry. Offering. And then, ang sabi po ni Paul dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, si Lord po, mayaman po siya, tagalangit po, yet for your sake He became poor, pinanganak sa sabsaban, ipinako sa krus. So that you, ikaw, tayo, na through His poverty, sa kahirapan ni Kristo, might become rich. Gusto niyo pong basahin sa sarili niyong Bible? Nung una ko pong nabasa ito, nakakapangilabot. Gusto pala ng Lord na umasenso tayo, yumaman po tayo. Yung iba sinasabi na, masama yata ang pag-usapan yung pera sa church, yung yaman. Pero pagdating sa labas, kung ano-anong ginagawa mo para yumaman ka. Kung masama po ang maging mayaman, huwag mo nang pag-aralin yung mga anak mo. Kung banal po ang mahirap. Alam niyo po si Adan at Eva, hindi po sila mahirap. Dalawa lang sila, pero napakaraming pagkain. Napakaraming hayop. Dalawa lang po sila. Kapag nag-provide ang Lord, siksik, liglig, at umaapaw. Bakit? Binibless ka ng Lord to be what? A blessing. Yun pong mali natin kasi concept, yumaman ako, kala mo para sa iyo lang. Kaya ka pinapayaman ng Lord, kaya ka binibless ng Lord, para ikaw ay mamigay. You share your blessing. You are blessed to be a blessing. Meron na ho ba kayong t-shirt na ganon? Puwata susulo manantin dyan. Pinagpapala ka ng Lord, pinapayaman ka ng Lord para ikaw ay maging blessing. Gusto rin po ng Lord, sa physical po natin, ang health po natin, laging okay. Laging malakas po tayo para makapaglingkod sa Lord. Sabi po sa 3 John, bibilis ako na po 3 John 1:2, Dear friend, I hope all is well with you, and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Tingnan niyo ito, sabi po ni John kay Gaius, sumulat po siya sa kaibigan niya na kay Gaius, sabi niya, sana maayos ang lahat ng kalagayan mo na ikaw ay malusog sa iyong pangangatawan kung papaanong malakas ang iyong spirito. Kasi kalooban po ng Lord, spirit, soul, and body, na bless po tayo. Amen. Because alam niyo kapag ikaw ay linigtas ng Diyos, gusto rin ng Diyos na ikaw ay healthy. To be saved is to be what? To be healed. Yung Ephesians 2:8-9, yung ginamit po diyang saved, yung for it is by grace that you have been saved. Yung word na saved po dyan, sa Greek po is sozo. Nang ibig sabihin po, to be saved, to be healed, to be delivered. Hindi ko na po babasahin lahat. Yan po ibig sabihin niya, tatlo ang ibig sabihin po niya, kapag ikaw ay saved, delivered ka sa masamang ugali, sa addiction, ikaw din ay healed sa lahat ng karamdaman. Malakas ka, ibig sabihin po, para makapaglingkod sa ating Panginoon. Yung sa Isaiah 53:4-5 na surely He took up our pain and bore our suffering, sasabi po dyan. Surely, talagang kinuha niya ang ating pain, ang ating mga karamdaman and suffering. And then, bandating po sa bandang huli, the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. Ang sabi po ng ilan, na ito spiritual healing. No, nung hindi pa tayo born again, patay ang espiritu, kailangan hindi po siya may sakit. Kailangan pong mabuhay ang espiritu. Ang ano po dyan, yung pong healing po dyan is physical po talaga siya. Sino po? Hindi po natin kailangan ng mga genius po dito, ng mga pastor. Ang kailangan po natin, mabasa natin sa Bible, na talagang yung pagkapako sa krus ni Kristo, hindi lang sa kaligtasan natin, kundi sa kagalingan po natin. Saan natin mababasa po yan? Sa Matthew 8:16. Ang sabi po dyan, when evening came, many who were demon-possessed were brought to Him,
And he drove out the spirits with the word and healed all the sick. Hindi po in-interview ni Kristo dito, o anong kasalanan mo, o masunurin ka ba sa magulang mo. Dahil very merciful ang Panginoon, very compassionate po siya, pinagaling po niya lahat. And then ang sabi po dyan, susunod po natin, verse 17, this was to fulfill that was spoken through what? The prophet Isaiah. Yung binasa po natin kanina, by his wounds, we are healed. So, ininterpret po ng New Testament ni Matthew that yung pong by his stripes, he took up our infirmities and bore our diseases. Ang ibig sabihin po nito, talagang para po sa physical healing po natin. Nakuha niyo ba itong sinasabi ko sa inyo? Huwag niyo nang itanong kay Lord kapag meron kayong karamdaman, Lord, kalooban mo bang gumaling ako? Alam niyo po, kung hindi kalooban ng Lord na gumaling tayo, bakit kapag pumupunta ng doktor? Di ba? Kinokontra mo yung kalooban ng Lord. Kaya tayo pumupunta sa doktor kasi hindi kalooban ng Lord ang may karamdaman tayo. Nakakatulong po ang doktor. Amen. Dapat nagpapacheck up tayo sa doktor. Huwag niyong sabihin sa akin, hindi pastor, kasi ako by faith ako. Kahit hindi ako magpa-check up, hindi, takot ka lang. Ang tunay na faith, kahit harapin mo ang doktor, sabihin niyang may cancer ka, mananatili kang matatag sa iyong pananampalataya. Yun ang faith. Pero yung natatakot ka at ayaw mong gumastos, uling kuripot ka, no? Hindi po faith po yun. Ang tunay na faith, haharapin mo ang doktor, haharapin mo yung blood test mo, kahit anong resulta, alam mo, all is well because of Jesus. That by His stripes, we are healed. In fact, no, sa atonement, lagi po magkasama yung forgiveness at saka po healing. Ang sabi po sa Psalms 103, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. In the New Testament, bago may pinapagaling ang Lord sa ilang mga may sakit na sabi niya, Son, your sins are forgiven. And then sabi niya, tumayo ka, magaling ka na. Because kapag ikaw ay pinatawad, linigtas, ikaw din, nais ng Panginoon, ay gumaling. Amen. So it is always God's will for us to be healthy in order to serve Him and to enthusiastically for His glory. Bakit ikaw, pastor, hanggang ngayon nagda-dialysis ka? 18 years na po ako nagda-dialysis. Yun lang pong nakakatayo ako for 18 years na hindi ako nag-a-absent sa church. Milagro na po ito. But I know, one day, hindi na po ako magda-dialysis. Because with God, nothing is impossible. Because it is always God's will for us to be healthy in order to serve Him enthusiastically for His glory. Mag-review po tayo the blessings of God. Ano po itong mga to? Spiritual blessings, emotional blessings, physical blessings. Because God wants you blessed spiritually, sa spiritual po natin, sa soul po natin, spirit, soul, and body. Nais po ng Lord, our whole being be blessed. Sa Colossians 2:10, so you also are complete through your union with Christ. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, kumpleto ka na. Ang ibig sabihin po nito, ang pinakadakila, ang pinakamalaking blessing po natin, walang iba kundi si Jesus. Jesus is our greatest blessing. Amen. Because of Jesus, we are blessed spiritually, emotionally, and physically. Bakit yun itang Jesus is our greatest blessing? Yeah. Jesus is our greatest blessing. Amen. Wala na pong iba pong, wala na pong hihigit pang blessing kesa kay Jesus. Kaya kapatid, kung ikaw ay na kay Jesus, daig mo pa si Bill Gates na walang Jesus.